kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Itay, Pasalamat ka, Juan. Hindi ko sa ulo mo ibinato ang basyong bote. Kung nagkataon, basag ang buho mo. huwag na po kayong magalit. Paano hindi ako manggagalaite? Kabilin-bilinan ko sa'yo, pag uwi mo, pasalubungan mo ako ng isang bote. Talagang bala ko pong ibili kayo ng alak pag uwi ko. Pero binabaliwala mo ang biling ko. Hindi po. Alam mo namang mula nang mawalan ako ng trabaho, kulang ang araw ko pag hindi ako nakakainom. Hindi po kasi ako kumita sa paradahan ng jeep kasi naunahan po ako doon ng ibang tagatawag ng pasahero. Pwede sana dumiskarte ka ng ibang pwede mong pagkakitaan. Magkakargador po sana ako sa palengke. Oy, ba't hindi mo ginawa? Kaya-kaya mo naman magbuhat dahil 12 anyos ka na. May mga kargador na po kasi sa palengke. Hindi na po ako nakasingit doon. Kasi yung iba po sa kanila nagbanta sa akin na sasapakin daw po ako kapag kinumpitensya ko sila sa kanilang trabaho. Ang dami mong alibay ah. Totoo pong sinasabi ko, Itay. O di sana gumawa ka ng paraan. Mga lakal ka, mamalimos. O kahit mang-snatch ka ng alahas o magnakaw. Itay, hindi ko po kayang gumawa ng masama. Huwag ka ng mga tuwira. Aray, Itay, bakit niyo po ako sinampal? Para magtanda ka. Na uli-uli, huwag kang uuwi nang wala kang dalang alak para sa akin. Hilmas ha! Lumakad ka na! Saan po ako pupunta? Kahit saan! Kahit ano gawin mo, makapag-uwi ka lang ng mainom ko. Umalis ka na! Opo, Itay. Bilisan mo! Huwag kang uuwi nang wala kang dalang alak ha! Pag umuwi ka nang walang dalang mainom ko, tatamaan ka na naman sa akin! Inay, Oh, Juan! Anong ginagawa mo dyan sa kanto? nag-iisip po ako kung saan at paano po ako makakagawa ng paraan para makabili ng isang boteng alak para kay Itay. Kasi kanina po pag uwi ko sa atin, galit na galit po siya sa akin nang wala po akong pasalubong sa kanyang maiinom niya. Lagi namang ganun ang ama mo. Hindi yata mabubuhay ng walang alak. Ayaw naman maghanap ng trabaho. Ayaw gumawa ng paraan para sa kanyang bisyo. Ako nga kung saan-saan nangungutang para lang may pangsugal ako eh. Mabuti po lumabas na kayo sa sugalan. Paano hindi ako lalabas? Minalas na naman ako. Nasimot na naman puhunan ko. Akala ko pa naman po matutulungan niyo ako para makabili ng alak ni Itay. Ano siya? Sinuswerte? Kung makadilensya man ako para lang yung sa pangsugal ko. Nay, magagalit na naman po sa akin si Itay. Sasaktan na naman po niya ako kapag wala akong naiuwing alak para sa kanya. Wala akong pakialam dyan sa Itay mo at sa'yo. Bahala kayo sa buhay nyo, mga buwisit kayo! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan? Uy, bakit ka naghahalongkat sa basurahan? Naghahanap ako ng mga basyong bote o karton na pwede kong maibenta, Ate Pia. Bakit ka nangangalakal? Kasi inuobliga ako ni Itay na pasalubungan ko siya ng alak. Bira naman ang Itay mo. Ayaw magtrabaho, pero ikaw ay inuobligang suportahan ng bisyo niya? Kapag hindi ko kasi siya nabigyan ng maiinom, sasaktan na naman niya ako. Pareho sila ng inay mo. Kahit bata ka pa, pilit ka ng pinagtatrabaho ng kung ano-ano para mabigyan mo siya ng pansugal. Napakamalas mo naman sa magulang mo, Juan. Swerte lang ako sa kaibigan, Ate Pia. Kasi nariyan ka. Lagi ka nagmamalasakit sa akin. Sino pa nga bang magmamalasakit sa'yo, kundi ako na kaibigan mo? Teka, huwag ka na mga lakal dyan. Huh? Eto ng pambili ng alak ng Itay mo. Naku,
Huwag na, Ate Pia. Kunin mo na. Eh. Parang di ka sakta ng itay mo pag uwi mo. Nakakahiya sa'yo. Naku, okay lang yan. Kahit naman papano, kumikita ako sa pagbibenta ng mga basahan eh. Saka mo na lang ako bayaran kapag nakatapos ka na ng pag-aaral mo. Ate Pia, Hindi ba? Nasabi mo sa akin minsan na pangarap mo makatapos ng pag-aaral? Ang maging doktor, balang araw? oo. Yun talagang pagsisikapan ko, Ate Pia. Ang makatapos ako ng pag-aaral. Ang maging doktor. Para makaahon kami ni Inay at Itay sa kahirapan. At para makatulong na rin ako sa marami. Lalo na sa mga mahihirap. Gaya ng mga taga rito sa squatter. Na kahit may mga sakit na, hindi pa rin makapagpagamot dahil sa kahirapan. Hoy! Naku, pasensya na po. Pasensya na. Nagpapakamatay ka ba? Titignan ko po kasi yung tatak nitong bote ng alak na binili ko. Kaya hindi ko po agad napansin ng kotse nyo. Huwag kang tatawid sa kalsada nang hindi ka muna lumilinga sa kaliwat kanan mo. Opo. Baka po kasi nagkamali ako sa pagbili. Mapagalitan po ako ng itay ko. Pasensya na po uli. Kung nabundol kita, dahil sa katangahan mo, baka maging kasalanan ko pa. Saldi, huwag mo nang kagalitan yung bata. Pabayaan mo ko, Mercy. Kaya may mga nadidisgrasya. May gaya ng isang yan na tatanga-tanga. Juan, tumutoma ka na ba? Hindi, Emo. Oy, dapat lang. Kasi bata ka pa. Hindi naman para sa akin itong alak na dala ko eh. Akin na lang yan. Ha? Sa akin pwede yan, Juan, dahil binata na ako. At mahilig akong tumoma. Para sa itay ko to, Emo. Hihihiyain mo ba ako, Juan? Ha? Kabisado mo ko. Magkalugar lang tayo at masama akong mapahiya. Nananapak ako, Juan. Nakita ko nga nung minsan may sinapak ka. Kaya nga ibigay mo na lang sa akin yung alak na dala mo para hindi ka na masaktan. Naku, Emo! Ayun sa likuran mo, palapit yung sinapak mong reresbakan ka! Ha? Asan? Maghanap ka sa wala! Hoy! Tarantado ka, Juan! Ginagago mo ako! Kapag nakita kita uli, sasapakin na kita! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Natalie? Kawawa naman. Ha? Sinong kawawa, Mami? Yung batang lalaking muntik nang nabundol kanina ng daddy mo. O bakit naman maaawa kayo dun? Sinigawan na siya ng daddy mo, pinagsabihan pa ng tanga. Talaga naman pong tanga ang isang yun eh. Tatanga-tanga. Kaya muntik nang mabundol ni Daddy. Natalie! At saka, Mami, hindi na bata ang squatter boy na yon. Binatilyo na yon. Squatter boy? Oo. Halata naman sa itsura niya na taga-squatter siya. Pero iba ang nahalata ko, Natalie. Ha? Ano pong Ang kanya mukha, may pagkakahawig siya sa iyong daddy. Juan, Ate Pia, may pinagtataguan ka ba? wala. Bakit pa kubli-kubli ka? Pasilip-silip dito sa iskinita. Kasi si Emo, Si Imo? oo, yung kalugar nating siga, na basta na lang nananapak kapag may nakursunadahan. Takot ka sa kanya? Umiiwas lang akong makita niya. Kasi kahapon, gusto niyang arborin yung binili kong alak para kay Itay. Tinakbuhan ko siya. Nagalit sa akin. At nagbanta na sasapakin daw ako pag nakita niya ako. Huwag kang matakot kay Imo. Hindi ako natatakot sa kanya. Umiiwas lang ako sa gulo. Alam mo, subukan lang niyang kantiin ka na magkasama tayo. At ako ang makakalaban niya. Yan si Ate Pia. Ate Pia,
May itatanong pala ako sa'yo. Ano yun? May alam ka bang mapapasukan kong trabaho? 12 anyos ka pa lang, magtatrabaho ka na? Kailangan eh. Para masuportahan ko ang ambisyon ng itay at inay ko. Para hindi na nila ako saktan. Okay ba sa'yong maging car wash boy? Ate, Ano ba? Ate- Bastos! Bakit ba nangalabit ka sa braso? kasi dito raw sa malaking bahay na ito nakatira yung pamilya Crisostomo na may-ari ng car wash sa kanto. Itatanong ko lang sana sa'yo kung narayan yung may-ari. Mag-a-apply sana akong car wash boy. Busit ka. Mag-a-apply ka lang pala ng trabaho sa amin. Mga ngalabit ka pa. Ginulat mo pa ako sa pagdidilig ng halaman dito sa harap ng bahay namin. Sorry ate. Sorry. Hindi ko kasi napansin agad na may headset ka pala sa tenga mo at nakikinig ka ng music sa cellphone. Kaya hindi mo narinig yung pagtawag ko sa'yo. Sorry, ha? Bakit mo ako binasa ng tubig sa hose? Yan ang bagay sa'yo. Mukha ka kasing hindi naliligo. Kaya maligo ka. Lalo pa kitang babasain. Tama na ate! Basang-basa na ako! Tama na! Ano ang magiging kaugnayan ng batang squatter na si Juan sa mayamang pamilya Crisostomo? Mga nagsiganap, Jenaline de Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tama na ate! Tama na! Basang-basa na ako! Anong tama na? Talagang babasain ko kita. Ate Natalie, Joel! Mabuti lumabas ka ng gate. bakit binabasa mo ng tubig mula sa usang isang yan? Sino ba siya? Ma! Di ko yung kilala. Bigla na lang bang lumapit sa akin habang nagdidilig ako ng halaman? Pagkatapos kinalabit ako ng bastos na yan, kaya binasa ko siya. Hindi ako bastos! Gagawin mo ang sinungaling ang ate ko, ha? Ha? Sige pa, Joel. Patukan mo Ano? ang bastos na yan. Wag! Lalaban ka! Lalaban ka! Hindi! Ha? Hindi ako lalaban! Duwag ka pala eh! Duwag! Umalis ka na! Lumayas ka na! Oo! Kapag hindi ka pa umalis, gugulpihin kita! Alis na ako! Natalie? Joel? Hindi niyo dapat binasa at sinaktan yung batang lalaki. Mami, Nakita ko sa bintana sa kwarto sa itaas. Ang ginawa niyo sa labas ng gate kanina. Kawawa naman yung bata. Mami, binatukan ko yun dahil binastos niya si ate Natalie. oo. Basta niya lang po akong kinalabit kanina habang nagdidilig ako ng halaman doon sa labas. Ayun pala, mag-a-apply lang ng car wash boy sa atin. Wala naman siya intensyon mambastos. Huwag niyo na pong ipagtanggol ng ibang tao. Naaawa lang ako sa batang yun. Mami, kaming mga anak nyo ang pagmalasakitan nyo. Hindi ko pinagtatanggol sa inyo ang ibang tao. Ayoko lang yun nangaapi kayo. Lalo pa sa mga tao mahihirap. Juan, Imo? sasapain sana kita dahil ginago mo ko nung isang araw.
Para ka ng basang sisiw kaya hindi na kita kakantiin. Kainitan ng araw, basang-basa ka. Binasa kasi ko dun sa pag-a-applyan ko sana ng trabaho. Buti nga sa'yo. Mabuti ba yung hindi ako nakapag-apply? Hindi na nga ako nagkatrabaho, binasa pa ako. At binatukan ng mga anak yata ng may-ari ng karos na gusto kong pagtrabahuhan. Buti nga sa'yo, hindi ka nakapagtrabaho. Kasi masyado kang ambisyoso. Ako nga, standby lang eh. Hindi ako naghahanap ng kayod. Kasi nga, ayaw mo yata magtrabaho. Hindi ako gago para pahirapan ang sarili ko. Bakit pa ako kakayod? May nanay naman ako nagtatrabaho. Kasi bakit ayaw mo magtrabaho? Para hindi ka na umaasa sa nanay mo. Kasi kawawa naman yung byudang nanay mo na araw-araw naglalaba para may ikabuhay kayo. Bakit ba marunong ka pa sa akin, ha? Aray ko, bakit mo ako binatukan? Bakit? Papalag ka? Sige, pumalag ka sa akin, Juan! Tignan ko lang kung uubra ka sa akin! Palag! Pumalag ka sa akin! Ano? Palag! Tropa! Ulit ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hoy! Timo! Anong ginagawa mo kay Juan, ha? Wala, Pia. Bago ko lumapit sa inyo, nakita ko pinagbababatukan mo siya. Ay, kinakalog ko lang ang utak niya kasi inaasar ako. Hindi kita inaasar, ha? Sinabi ko lang dapat magtrabaho ka para hindi na tumanggap ng labada ang inay mo. Tapos nagalit ka na, binatukan mo na ako. Buti nga, batok lang ang natikman mo sa akin eh. Kung sa pakin nakita ngayon... Sige, subukan mo saktan si Juan nang makita mo sa akin ang hinahanap mo. Hindi tayo talo, Pia. Huwag mo apihin na kaibigan ko. Hindi na. Kalma ka lang. Ate Pia, salamat, ha? Wala yun, Juan. Salamat kasi ang bait mo sa akin. Kahit hindi naman tayo magkaano-ano. Juan, kaibigan kita. Kaya pinagtatanggol kita. At hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Para na kitang nakababatang kapatid. Aldi, may gusto palang magpresenta sa atin ng Carwas Boy. Sino sabi, Mercy? Yung mga anak mo. Kina Natalie at Joel nagpresenta? Hindi. Nagtatanong lang daw sa kanila. Pahingaan, Diyos. Deo. Teka, sandali. Ito. Saldi yung sinasabi ko. May mga Carwas Boy na tayo. Baka pwede pa tayo magdagdag ng isa pa. Bakit? Nakaawa kasi ako sa gustong mamasukan sa atin eh. Alam mo kung sa akin lang, tutulungan ko yun. Kasi mukhang mabait at masipag ang batang yun. Buwisit! Nay, may nakaaway po ba kayo? Isa ka pang buwisit ka? Kung mo ba inampas ko sa mesa ang kamay ko, may kaaway na ako? Kasi po kararating nyo lang, mainit na ang ulo nyo. At sino naman ang hindi mabuburyong? Araw-araw na lang ako minamalas sa sugalan. Bakit po kasi nagsusugal pa kayo? Madalas na nga po kayong natatalo. Tarantudo ko! Aray. Bakit ba marunong ka pa sa akin, ha? Hindi po, inay. Nagmamarunong ko eh! Pati nag-iisang bisyo ko, pinakikialaman pang buwisit ka? Nay, lagi nyo na lang po ako pinagsasabihan ng buwisit. Uy, bakit? Totoo namang buwisit ka sa buhay ko eh! Mula po nang magkaisip ako, wala na po ako matandaan. Wala po ako maramdaman na anak ang turing nyo sa akin. Drama pa. Kahit wala po akong ginagawang kasalanan, lagi po kayong galit sa akin. Lagi po kayong nakasigaw. Madalas niyo po ako sinasaktan. Ay, nako! Ginagawa ko naman po ang magagawa ko para mapagsilbihan kayo, ha? Para mahalin niyo ako. Hoy.
Huwag mong isumbat sa akin ang paminsan-minsan mong pag-aabot sa akin ng kaunting barya kapag may kinikita ka. Nay! Kulang pa ang buhay mo na ibayad sa laki ng utang na loob mo sa akin. Siyam na buwan kitang ipinagbuntis. Mahabang panahon ako nagtiis ng pag-aalaga, pagpapalamon sa'yo para mapalaki ka. Kaya huwag mo akong susumbatan, ha? Hindi ko naman po kayo sinusumbatan. At ano yung ginagawa mo? Nanay ko po kayo. Mahal ko po kayo. At katungkulan ko pong mahalin at paglingkuran kayo. Buti alam mo, Pero mulat sa pulbo, hindi ko po natikman sa inyo ang pagmamahal ng isang magulang. Pagmamahal na kapag nakikita ko pong ginagawa ng ibang magulang sa kanilang mga anak. Naiinggit po ako. Uy, Juan, Inggit po ako. tigilan mo nga yung pagdadrama. Lalo lang ako naiirita sa'yo. Nay, Nakakagigil ka. kailan ko po matitikman ang pagmamahal niyo sa akin? Bilang aking magulang. Kailan po? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan? Nangangalakal ka na naman? Kailangan, Ate Pia. Wala pa kasi ako napapasukan trabaho. Kaya pinapanay-panay ko ang pangangalakal para makaipon ako kahit papano. Habang wala pa akong ibang pinagkakakitaan. Makakatrabaho ka rin ng maayos. Lalo kapag nagbinata ka na. Ate Pia, talagang gusto ko makapagtrabaho ng maganda-ganda. Para mapag-aral ko ang sarili ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. May pangarap ka. Naniniwala kasi ako na ang pag-aaral lamang ang makatutulong sa akin para makaahon sa hirap. Buti ka pa. Ako kasi mahilig din ako mag-aral noon eh. Pero walang hilig sa akin ng pag-aaral. Madalas akong bumabagsak sa klase. Kaya uminto na ako sa pag-aaral. At nagbenta na lang ako ng basahan. Ako, Ate Pia, hindi ko alam kung matutupad ko ang pangarap ko. Kung magiging doktor ako balang araw. Matutupad yun. Basta pagsikapan mo lang. Kasi matalino ka naman eh. Masigasig, masipag, at higit sa lahat, mabait ka. Hindi naman, Ate Pia. Hindi, talagang mabait ka. Kaya nga magaan ang loob ko sa'yo eh. Kaya nga gusto kitang kaibigan. Kaya Juan, huwag kang magbabago ha. Ang mabait daw ay pinagpapala ng Diyos. Kaya naniniwala ako na balang araw, matutupad mo ang lahat ng magandang pangarap mo sa buhay. Pawis ako. Pagod na pagod ako sa pangangalakal. Pero okay lang. Kahit naman papano, kumita ako. May pandagdag ako sa naipon ko. Bakit walang alkansya ko rito sa cabinet? May kumuha sa alkansya ko? May nagnakaw sa ipon ko? Sino ang nagnakaw sa alkansya ni Juan? Mga nagsiganap
Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo. Itay, Kapal... Juan, nariyan ka pala. nakainom na naman po kayo. Kahit araw-araw akong lumaklak ng alak, wala kang pakialam. Saan po kayo kumuha ng ipinambili nyo ng alak? Uy! Sa alkansya ko po. Kayo po ang kumuha ng pera ko. Tama po ba? Uy, ano kung ako kumuha sa alkansya mo? Itay! Gago ka eh. Pag humihingi ako sa iyo ng panginom ko, pinagdadamutan mo ako. Kahit naman po paano na ibibili ko kayo ng alak. Huwag mo kong pagtataguan ng pera. Ha? Gago? Itay! Bitiwan niyo po ang braso ko! Sa lahat ng ayoko, yung ginagago ako, basta humingi ako sa iyo ng pera, ha? Magbigay ka. Huwag mo akong pinagdadamutan. Huwag mo akong pinagtataguan. Hindi ko naman po kayo pinagtataguan at pinagdadamutan eh. Nag-iipon lang po ako para sa darating na pasukan para makapag-aaral po ako. Mas importante pa ba ang pag-aaral mo kaysa sa pag-inom ko? Itay, gusto ko po makapag-aaral. Gusto ko po makatapos para makaahon po tayo sa hirap. Gungun! Walang kwenta yung pag-aaral. Maraming nakatapos ang walang trabaho. Mga standby. Sayang lang ang perang gagastusin mo sa pag-aaral mo. Hindi po, Itay. Basta may kinita ka sa kahit anong paraan, iintrega mo agad sa akin. Para hindi ka masaktan. Naintindihan mo? Ha? Sasagot ka o tatamaan ka? Opo, Itay. Naiintindihan ko po kayo. Han? Umiiyak ka ba? Ate Fia, Kinasal ka na naman ba? At kinakaya-kaya ni Emo? hindi. Ang tarantadong yun lang naman ang mahilig mang asar at mang agrabyado sa'yo eh. Ang alkansya ko, Ate Pia. Ang ipon ko, pinakialaman ni Itay. Ipinang-inom niya. At pati yung kinita ko ngayong maghapon, kinuha niya. Bakit mo binigay? Kinagapan niya kasi ko. Kung hindi ko ibibigay yung pera, sasaktan na naman niya ako. Makagaang naman ang kamay ng tatay mo sa'yo. Pati nanay mo. Hindi ko nga alam kung bakit ganun sila sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Lahat ginagawa ko para masunod ang mga utos nila, ang mga gusto nila. Pero kahit anong gawin ko, pinagmamalupitan nila ako. Kailan kaya magbabago ang trato nila sa akin? Kung ako sa'yo ha, Juan, iisa ang paraan para matapos ng pang-aapi sa'yo ng sariling mga magulang mo. Paraan? Ano, Ate Pia? Layasan mo sila! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hoy! Siraulo ka! Ikaw ba ang galit? Aangasan mo pa ako? Ha? Ako nga ang muntik na mabundol ng motor mo eh. Pasalamat ka nga at hindi kita binundol eh. Haharara ka sa eskinita. Anong problema, Joel? Imo,
Inaangasan ako ng siraulong to eh. Kinakatalo ka ba ng tarantadong to? Mo, bitiwan mong damit ko. Malas mo lang. Kinatalo mo si Joel. Kilala mo siya? Oo, tropa ko siya. Eh, muntik nang matumba tong motor ko dahil sa kanya eh. Inangasan pa ako. Ay, tarantado ka, Juan, ah. Tinatalo mo ang tropa ko, kaya mamalasin ka sa akin! Ano ba? Bakit sinagmuraan mo si Juan? Hindi ko lang siya sisikmuraan, Pia. Gugulpihin ko siya dahil kinursanada niya ang tropa ko. Hindi ko siya kinursunada. Siya nga muntik na makabundol sa akin ng motor niya eh. Siya pa ang nagalit. Matawirang ka pang tarantado ka eh. Tigilan mo ang pananakit mo kay Juan! Pia! Ate Pia, tama na yan. Halika na. Umayos ka, Emo, ha? Umayos ka! Kapag hindi mo tinigilan ang pag-aagrabyado kay Juan, ako ang mga kalaban mo! Imo, sinampal ka. Kung di lang may pagkasiga ang airpat ng Pia na yun, papatulang ko siya. Pero may tsurang mataray na yun, ha? Maganda. Pia palang pangalan niya. Jobel, Mami, ano yung bigla mo itinago sa likuran mo? wala po. Anong wala? Akin na yan. Akin Mami. na! Mami, Hindi ordinaryong sigarilyo itong hinihitit mo. Marijuana ito. Saan galing to? bigay lang po sa akin yan ng kaibigan ko. Kailan ka ba natuto magbisyo nito? Eh, ngayon lang po. Tinikman ko lang naman eh. Malalaman ito ng daddy mo. Huwag naman, Mami. Anong wag? Kailangan malaman agad ng daddy mo ang kalokohan mo. Bago ka patuloy ang malulong sa masamang bisyo. Alam mo, Joel, noong kabataan ko, hindi man lamang ako natutong magbisyo ng mga bawal na gamot. Hindi naman po gamot ang marijuana, Daddy. Saan pa ba mapupuntang paghitit mo ng marijuana? Kundi sa paggamit ng mga bawal na gamot. Daddy! Binabalaan kita, Joel. Tigilan mo ang masamang bisyo. Magpakatino ka. At kapag hindi ka nagtino, patitigilin kita sa pag-aaral. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ikaw gago ka, Juan, eh. Ha? Gago ka! Itay! Hindi lang bato ka matitikman mo sa akin. Ano ba yan, Bert? Tama na yan! Itong anak mo, eh. Nakakapanggalait, eh. Inay, salamat po sa pagtatanggol niyo sa akin. Ano pinagtatanggol? Lumapit lang ako dahil nakakabwisit kayo. Umagang-umaga, nagising ako sa ingay nyo. Bakit kayo pagtatanggol? Ano ka, siniswerte? Inay, Kasalanan ng anak mo. Sinabi ko na sa kanya, huwag niya akong pagtataguan ng pera. Eh, sukat na abiso kung may nakaipit na 200 piso sa bulsa niya. Sinabi niya sa akin kahapon, wala siyang pera. Itay, gusto ko po kasi mag-ipon uli. Huwag mo akong pinagtataguan kung ayaw mong masaktan ka sa akin. Ako man, Juan. Juan mo akong pinagdadamutan at pinagtataguan ng pera, ha? Inay, akala ko po ipagtatanggol niyo ako. Dahil kayo tula po ako kasalanan, pinagagalitan po ako ni Itay. Sinasaktan. Tuwang-tuwa nga po ako sa pag-aakalang sasawayin niyo po si Itay sa pananakit sa akin eh. Ay, Pero, ko. Masyado ka madrama. Ano pa ba nga ba? pareho lang po kayo ni Itay. Pareho lang kayo ng pagtrato sa akin. Sa konting kibot, kinagagalitan niyo ako. Sinasaktan niyo ako. Hindi ko po maramdaman ang kahit katiting na pagmamalasakit sa inyo. Kahit katiting na pagmamahal.
Nantagal ko na pong kinasasabikan na maramdaman sa inyo. Ay, nako. Umagang-umaga, bibisitin mo ako. Makalayas na nga't baka malasin na naman ako sa sugalan nito. Norma! Bakit? Hoy! Hoy! Pag binwelas ka, balatuan mo ako, Panginoon ko, ha? Hoy! Isa ka pang buwisit ka! Magsama kayo mga buwisit kayo! Ay, tigilan mo niyang kaiyak mo dyan, ha? Lalo lang ako naasar sa'yo, eh. Itay, kung naging masama po akong anak, kung naging pasaway po ako, okay lang po na tatuhin niyo ako ng hindi maganda. Okay lang po na lagi niyo akong pagalitan at saktan. Pero wala naman po akong ginagawa sa inyo ni Inay, kundi ang paglingkuran kayo at mahalin. Bakit niyo po kami nagmamulupitan? Bakit? Bakit po? Magdrama ka hanggang gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Ubusin ko sa alak tong perang naharbat ko sa'yo. Anong klase po kayo magulang ni Inay? Anong klase kayong ama? Huwag mo akong sumbatan! Wala po kayong kwentang magulang! Wala po kayong kwentang ama! Wala akong kwentang ama dahil sa'yo! Dahil hindi kita tunay na anak! Itay! Ano, narinig mo? Wala akong kaamor-amor sa'yo. Malupit ako sa'yo dahil hindi kita tunay na kadugo. Hindi kita tunay na anak. Hindi ako tunay mong ama! Ano ang gagawin ni Juan ngayong mabatid niyang hindi siya tunay na anak ng nakagisnan niyang ama? Salvador M. Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, nasugatan ka ba sa pangangalkal mo ng basura? Hindi, Ate Pia. Uy, bakit kang umiiyak? Inalaska ka na naman at sinaktan niya mo. Hindi. Sinaktan ka na naman ang mga magulang mo. Mabuti pa nga sinaktan na lang nila ako. Mabuti pa binatukan na lang nila ako, pinalo o kaya sinampal. Juan, Mula pa kasi sa akin pagkabata, sanay na akong sinasaktan ni Inay at Itay. Sanay na ako. Hindi ko naiinday ng sakit. Sa tuwing sinasaktan nila ako araw-araw, kahit oras-oras, manhid na ang katawa ko sa pananakit nila. Kahit gaano kasakit ang gawin sa akin ni Itay at Inay, hindi ako iiyak. Hindi ako magdaramdam. Pero ang masakit, Ate Pia, ang napakasakit. Nalaman ko na hindi ako tunay na anak ng Itay ko. hindi ka tunay na anak ng Itay mo? Oo. Nang sabihin niya sa akin yan, hindi ako naniwala. Nakiusap ako sa Itay ko. Nagmakaawa ako sa kanya para bawiin niya ang sinabi niya sa akin. Para
para pabulaanan niyang hindi siya ang tunay kong ama. Pero pinanindigan niya na hindi kayo magkadugo. Na hindi niya ako tunay na anak. Baka lasing lang ang itay mo. Hindi, Ate Pia. Hindi pa siya nakakainom nang mag-usap kami. Malinaw pa ang isip niya. Alam ni Itay ang sinasabi niya. Alam na alam niya. Siguro nga, hindi ang itay mo ang iyong tunay na ama. Kasi, mulat sa pool, pinagmamalupitan ka niya. Wala siyang pagmamalasakit sa'yo. Walang pagmamahal. Ang isa pang nagpapabigat sa loob ko, Ate Pia. Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, baka hindi rin si Inay ang tunay kong ina. Baka hindi ang nakagisnan at nakilala kong ama't ina ang tunay kong mga magulang. Juan, Ampun lang nila ako. Ampun! Imo, Kanina pa ako nag-aabang sa'yo rito sa skinita, Joel. ano, may stock ka ba? Siyempre, meron. Good! Hindi na sayang ang lakad ko. Papupuntahin ba kita rito kung wala akong may bibigay sa'yo? O ito ang isang bungkus ng marijuana. Uy, ano ka ba? Medyo itago mo naman pag-abot sa akin. May ibang tao nakakakita sa atin. Wala yan dito sa squatter. Ordinaryo lang dito ang bentahan ng damo. O kahit nga ba to? Wala pala akong problema kahit dito ako umiskor. Oo naman. Gusto mo, sa highball ka pa namin tumira. Para dalawa tayo. Huwag na. Teka. Ito para sa'yo. Thank you. Buti, tuloy ang ligaya mo. Kahit sabi mo, minsan ka nang nahuli ng airmat mo na tumitira. At pinagbawalan ka na nila na magbisyo. Wala namang makakapigil sa akin sa bisyo ko, Imo. Mawala ng lahat sa akin. Huwag lang ang damo. Ayos! Joel, Ate, magtapat ka nga sa akin. bakit? Ano ba yon, ate? Tuloy ka pa rin sa pagbibisyo, no? Hindi. Anong hindi? Ito yung magsi-CR ka, ang tagal-tagal mo doon. Tapos paglabas mo, amoy na amoy yung usok ng marijuana. Shhh! Ate, bibig mo. Loko ka, ha? Kinagalitan ka na ni na mami at daddy. Tuloy ka pa rin sa kalokohan mo. Adi ka na, no? Drug addict ka na? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ate, Joel, ano ba? Huwag mo nga akong kulitin. Busy ako. gawin mo ang gusto mo. Pero wag mo akong isusumbong kina mami at daddy. Loko-loko. Pasalamat ka, wala sila dito sa bahay nung mahuli kitang nagmamariwana. Talaga namang hindi ako tumitira ng damo kapag nandito sila. O, bakit? Kala mo hindi kita susumbong sa kanila? Dapat! Oh, kakamali ka ano. Kapag sinumbong mo ako kina mami at daddy na nagbibisyo ako, isusumbong din kita. Oh, wala naman akong bisyo na tulad mo. Pero may boyfriend ka. Drug addict pa! Shh! Ano ba? Bilig mo. Pinagbabawalan ka ni daddy na mag-boyfriend habang nag-aaral ka pa, hindi ba? Pero sinuway mo siya.
Di ka makakapagkaila dahil ilang beses na kitang nahuling nakikipag-date dyan sa syota mong adik. Ano ba, Joel? Hindi kita susumbong kina mami at daddy. Pero wag mo rin ako ipapahamak. Wala tayong sumbungan. O ano? Deal? Okay. Deal. Mercy, kumusta ang mga anak mo? Okay naman ang pag-aaral nila, Joel at Natalie. Sigurado ka? Oo naman. Para masiguro mong maayos ang ginagawa ng mga anak mo, bantayan mo sila. At ipaalam mo agad sa akin kung may problema sa sino man sa kanila. Lalo na kay Joel. Well, hindi ko na siya nakikita nagmamariwana. Dapat lang. Ayokong masira ang pangarap ko para sa kanya. Ang pangarap na hindi ko nabigyan ng katuparan sa sarili ko. Saldi? Ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo, Mercy. Bata pa ako, pinangarap ko ng maging doktor. Pero tumutol ang mga magulang ko. Pilit nila akong pinapag-aral ng engineering. Oo. Nasunod ko ang gusto nila. Nakatapos ako sa kursong gusto nilang tapusin ko. Nagkaroon ako ng magandang trabaho. Ng malaking kita. Ng marangyang buhay. Ng malaking bahay. At ng iba pang mga ari-arian. Pero, hindi ka pa kontento. Di ako maligaya. Dahil hindi ako gumagalaw sa trabaho. Sa mundo na gusto kong galawan. Napilitan na akong makiayon sa agos ng hanap buhay. Ng buhay na nakasanayan ko na rin dahil sa inyong pamilya ko. Malay mo, baka nga si Joel ang tumupad sa pangarap mong maging isang manggagamot. Sana nga, Mercy. Dahil gusto ko talagang magkaroon ng doktor sa pamilya ko. Sino sa inyo matapang? Wala na. Humarang sa akin! Batayan tayo! Tama kayo. Ano? Bandi kayo kumibo! Mga duwag! Ang hirap sa'yo, Mang Bird. Kapag nalalasing kayo, nabuburyong na kayo. Nagwawala. Naghahanap ng gulo. Natalsikan pa ako ng mga bubog sa boteng ibinato nyo. At ikaw ang kakasa sa akin? Ha? Gano'n ba? Sige! Score tayo! Tagal na ako nagtitimpi sa inyo, ha? Ang dami mong ganda! Suntukan na tayo! Basagan ang mukha! Balihan ang mga buto! Pagkaya na tayo! Hindi ko kayo pinutulan ng mga nakaraang paghamon nyo. Pero sagad na ang pasensya ko sa inyo. Papatulan ko na kayo para patunayan sa inyong hindi ako duwag. Bakit ka dumapot ng basong bote? Eto ang ipupok ko sa buho nyo! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ang gandang ka lang pala, Mang Bert, eh. Isang pokpok lang ng bote sa ulo mo, plakda ka na. Hindi ka na makagulapay. Ayop ka mo! Tatadyakan ko ba kayo? Ano? Tama na! Imo! Tantanan mo ang itay ko! Juan, Nakita mo ng lasing na lasing ang itay ko? Papatulan mo? Hayop! bakit ka dumampot ang basong bote? Matagal na ako nagpapasensya sa'yo, Imo! Matagal na ako nagtitimbi sa'yo! Hayop ka! Bakit mo binasag ang bote? Kung ako lang, magpapasensya ako! Makakapagtimpi! Pero kapag buhay na ng itay ko nakataya, lalaban na ako sa'yo! Makikipagpatayan na ako! Juan, huwag mo iamba sa akin yung basag na boteng hawak mo! Paluluway ko ang bituka mo! May araw ka rin sa akin, Juan! Hoy! Magbalik ka! Tuwag! Tuwag! Juan? Uy,
Nabalitaan ko na paaway ka kay Emo. Hindi naman kami nagpang-abot, Ate Pia. Dahil tumakbo siya. Wow! Ang tapang mo pala. Naging matapang lang ako sa pagtatanggol sa itay ko. Ah? Kahit hindi mo siya tunay na ama? Oo, Ate Pia. Kahit hindi siyang tunay kong ama. Nang makita ko siyang sinasaktan at halos patayan na ni Emo, hindi ko siya natiis. Kaya ipinagtanggol ko siya. Tinulungan. Gayong kung tutuusin, tiniis mo na sana siya, pinabayaan, dahil sa mga pagmamalupit niya sa'yo. Ewan ko, Ate Pia. Pero kahit nalaman kong hindi ko tunay na ama si Itay, kahit malupit siya sa akin, kahit wala siyang pagmamahal sa akin, kahit katiting, hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ko siya. Kaya itinaya mo kahit ang sariling buhay mo para mailigtas siya. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin ang Itay ko. Mahal ko pa rin siya. Napakabuti mong tao. Pero, sana, Ate Pia. Sana. Ano? Juan? Sana makilala ko pa rin ang tunay kong ama. Makilala kaya ni Juan ang tunay niyang ama? Mga nagsiganap, Emo Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Itay, ito po ibinili ko po kayo na maiinom nyo. Kasi may konting kinita po ako sa pangangalakal. Kung ganyan ka ba ng ganyan di magkakasundo tayo. Sarap. Nawala ang hangover ko nung masayaran uli ng alak ang lalamunan ko. Pati yung sakit ng ulo ko na pinukpok ng bote ni Mo. Itay. Oh. Ano ay tinitingin-tingin mo sa akin? Hinihintay mo magpasalamat ako sa iyo sa ginawa mo pagtatanggol sa akin kay Emma? Hindi po, Itay. Kahit naman hindi ko umiksena kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Trinidor lang ako ni Mo, kaya naunahan niya ako. Itay, sino po ang tunay kong ama? Ba't ako tinatanong mo? Kayo po ang nagsabi sa akin na hindi niyo po ako tunay na anak. Totoo yun. Kahit tanong mo pa sa inay mo. Kung hindi niyo po ako tunay na anak, sino po ang... Ano? Hindi ko kilala ang tunay mong ama. Ang inay mo ang kulitin mo. Ewan ko lang kung magsasabi siya sa iyo na totoo. Laging mainit ang ulo nun pag natalo sa sugal. Basahan! Bili na kayo ng basahan! Ate Pia,
Ano nangyari? Sinunod ko ang payo mo. Binili mo ng alak ang itay mo? Oo. Para mapakiusapan ko siyang magsabi sa akin ng totoo. O ano? Sinabi niya na sa'yo kung sinong tunay mong ama. Hindi raw niya kilala eh. Nagsasabi kaya sa'yo ng totoong itay mo? Ewan ko. Kung may iba lang sana ako mapagtatanungan. O yung inay mo? Ha? Mas mahirap na magsabi sa akin ng totoo ang inay ko. Dahil madalas mainit ang ulo nun. Dahil madalas talunan sa sugal. Hayaan mo, Juan. Tutulungan kitang makilalang tunay mong ama. Talaga? Oo, magtatanong-tanong ako sa mga alam kong matagal nang nakakakilala sa mga magulang mo. Salamat, Ate Pia. Oo. Huwag ka nang malungkot. Makikilala mo rin ang tunay mong ama. Isa pang aalamin ko, Ate Pia. Kung ano? Juan? Kung ang inay ko ay tunay kong ina. Basahan! Bili kayo basahan! Hi, Pia. Ha? Ha? Ako si Joel. Oo, tatandaan na kita. Ikaw yung madalas ko makitang bumibili ng damo kay Emo. Basahan! Hoy, teka, huwag mo akong talikuran. Pwede ba? Wala akong tiyaga makipag-usap sa mga adik. Bibili ako ng basahan. Sa iba ka na lang bumili. Basahan! Bili na kayo basahan! Sige lang, Pia. Maging mailap ka sa akin. Pero sisiguruhin ko sa'yo. Darating ang araw, magiging maamo ka rin sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Joel? Uy, napaaway ka ba? Hindi, ate. Bakit pagdating mo, salubong yung mga kilay mo, halos ibalibag mo pa yung helmet? Ikaw talaga kung ano nung napapansin mo. Concern lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Ano? Di kita pinakikialaman, ate. Kaya wag mo rin akong pakialaman, okay? Joel? Mami? Saan ka galing? Sa isa ko pong kaibigan. Nagkasama nga ba kayo ng loob ng ating Natalie mo? Hindi po. Ay bakit pagdating mo, parang inangilan mo siya? Hindi naman po sa lahat ng oras nasa mood ang kahit na sino. Kung may problema kayong magkapatid sa isa't isa, ipaalam niyo sa akin para maayos ko kayo agad. Oo. Lalo na sa pag-aaral niyo. Wala naman po akong problema sa pag-aaral ko. May dapat. Dahil alam mo naman pangarap ng daddy mo na maging isa kang doktor. Ilang beses niya nasabi sa akin yan, Mami. Pinapaalala ko lamang Huwag sa'yo. na akong kulitin. Ayoko po nang kinukulit ako. Naiirita lang ako eh. Tingnan mo to. Hoy! Joel! Sandali! Bakit po? Baka gumagamit ka pa ng marijuana, ha? Ang kulit niyo talaga, Mami. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi na ako nagbibisyo. Hindi na po. Hindi na! Okay ang benta ko ng mga basahan ngayon, Juan. Mabuti naman, Ate Pia. At kumita ka rin naman. Kahit papano sa pangangalakal mo, hindi ba? Oo. Oh, bakit malungkot ka? Kanina kasi, bago ako lumapit sa'yo, may nakasalubong akong tagalugar natin. Ah, yung mag-asawang may 2 anak. Oo. Yung halos kasing edad lang natin yung magkapatid.
Mahal na mahal nga yung magkapatid ng mga magulang nila. Yun ang nakalungkot sa akin, Ate Pia. Juan? Naiinggit ako sa mga anak na mahal ng kanilang mga magulang. Inggit na inggit ako sa kanila. Kailan ko kaya matitikman na mahalin din ng magulang? Nangungulila ako. Nananabik ako sa pagmamahal ng ina at ama. Labis-labis ako nangungulila at nananabik sa pagmamahal ng magulang. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Itay, Anong ginagawa mo? pinupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig para kahit papaano po mahulasan kayo. Pabayaan mo nga ako. Ilayin mo sa akin yung bimpong yan. Itay, bakit niyo po tinabig ang bimpo? Hindi ako bata para asikasuhin mo. Itay, bago po kayo nakatulog kanina, nilabas niyo po ang mga kinain at ininom niyo. Nasobrahan po yata kayo sa alak, kaya inaasikaso ko po kayo ngayon. Hindi ko kailangan ng pag-aasikaso mo. Ang kailangan ko, alak. Po, katatapos niyo lang pong uminom. Bitin pa ako. Bili mo ako ng mainom ko. Pero Itay, Bibili ka ng alak o masasaktan ka na naman sa akin? bibili na po. Bilisan mo! Pag bitin ako sa mamam, nabuburyong ako. Parang gusto kong maguramentado! Yun! Sa wakas! Nakatikim rin ako ng panalo. Sisimot mo na ang puna namin. Wala na, gusto kami. Kanya-kanyang araw lang yan, mga chong at chang. Kayo naman, oras ko ngayon eh. Inay, Ay, anak mo. Inay. Gabi na po. Kaya pa kayo, taya pa. Kapag ganitong ako naman ng bangka, laki-lakihan nyo naman ng taya. Nay. Sige na. Nay, Ano ba problema mo, Juan? wala po akong problema. Anak mo, si Kas- Kayo po ang inaalala ko. Kaninang umaga pa po kayo umalis ng bahay. Sabi po dito sa sugalan, hindi pa po kayo nag-almusal, nagtanghalian at hapunan. Ano ba pakialam mo sa akin? Nay, bakit po kayo nagpapalipas ng gutom? Baka magkasakit po kayo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo sa akin. Huwag mong abalahin ang pagsusugal ko. Umalis ka rito! Nay, Sige na! Baka malasin pa ako! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Bakit mo naman tinulak ang anak mo? Nabuhan ko na yung anak ko sa sahig! Ay, nako! Kawawa naman anak mo. Naaawa, hindi ako naaawa sa Juan na yan! Pwede ka sa buhay ko! Malas kahit kailan saksak ka ng malas! Nay, Bira ka, oh. Nay. May pag-asa pa kayang matikman ni Juan ang pagmamahal ng kanyang sariling magulang? M. Royales, mga ginintuang kasaysayan.
kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Malas ako, sabi ni inay. Malas! Naku! Hindi ako naaawa sa Juan na yan! Pwesa dyan sa buhay ko eh! Malas! Saksakan ng malas! Juan, bakit narito ka sa labas ng sugalan? Ate Pia, sinubukan kong pakiusapan ng inay ko na umuwi na. Kasi gabi na hindi pa siya nag-aalmusal, nagtatanghalian at naghahaponan. Nag-aalala ako na baka magkasakit siya. Oh, bakit ka umiiyak? Nagalit siya sa akin. Ayaw umuwi ng inay mo? Oo. At sa harap ng ibang tao, sinabi niyang buwisit ako sa buhay niya. Malas! Saksakan ng malas! Awa ko sa iyo, Juan. Kaya gusto kitang matulungan. Kaya nagtanong-tanong ako para malaman ko kung sino ang tunay mong ama at kung ang inay mo ang tunay mong ina. Pero walang makapagsabi sa akin ng tunay mong pagkatao. Salamat pa rin sa tulong mo, Ate Pia. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw, malalaman mo rin ang totoo. Ang gusto mong malaman tungkol sa mga magulang mo. Juan! Inay? Juan, lumabas ang inay mo sa sugalan. Kaya pala minamalas na naman ako. Pinalayas na kita kanina sa loob, hindi ka pa lumayas? Umistambay ka pala dito sa labas ng sugalan? Inay... Paglabas mo, nagkasunod-sunod na ang talo ko. Kung hindi ba naman talagang buwisit ka sa buhay ko, malas! Saksakan ng molos! Huwag niyo naman pong batukan si Juan. At sino ka makikialam sa akin, ha? Kaibigan ko po ang anak ninyo. Ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang pakialam. Inay, huwag niyo po pandilatan si Ate Pia. Alam mo, kung hindi ka dumating, nagtuloy-tuloy sana ang panalo ko, buwisit ka! Malas! Molos ko! Tama na po. Buwisit na Juan yun. Kung hindi siya dumating sa sugalan, baka hindi nagkasunod-sunod ang talo ko. Baka hindi nalimas yung puhunan ko. Buwisit. Isa pang buwisit ang driver ng kotseng to. Nakakasilaw ang ilaw ng sasakyan. Teka nga. Hoy! Kung makabusina ka, parang pag-aari mo ang kalsada. Hoy! Huwag mong hampasin ang hood ng kotse ko! Para ka nga naglalakad sa ilalim na buwan. Kaya kita binusinaan. Isirain mo pa ang sasakyan ko. Ikaw Norma? Saldi? Ikaw? Ikaw? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Hindi ako maaaring magkamali. Si Normang nakita ko kanina nang mapadaan ako sa squatters area. Nang mamukhaan ko siya, umalis agad ako. Kaya hindi na kami nagkausap. Pero sigurado kong siya ang aking nakita. Si Norma yun. Si Norma.
Saldi? Mercy. Something wrong? Wala. Sige, tutuloy na ako sa kwarto. Mami? Oh, Natalie. Mami. Bakit parang natitigilan kayo? May napansin kasi ako sa daddy mo, anak. Ha? Ano po yung... Parang merong inililihim sa akin ng iyong daddy. Buisit! Ikaw, Norma. Tuwing uuwi kang talunan sa sugal, buryong ka. Buisit kasi si Juan eh. Matagal ng buwisit sa buhay natin ang anak mong yun. Kung hindi niya ako binisit sa sugalan, baka hindi nalimas ang bulsa ko. Hindi kita maintindihan eh. Napagtatatalo ka na nga sa sugal, sige ka pa rin na sige sa kasusugal. Oh, ikaw ang hindi ko maintindihan. May oras na nagkakandara pa ka sa sobrang kalasingan mo at inilalabas mo pa ang mga kinain at ininom mo. Ay, kadiri. Pero laklak ka pa rin ng laklak ng alak. Kasalanan mo. Oh, bakit ako sisisihin mo? Alam mo kung bakit. Alam na alam mo. Ang sabihin mo, likas kang sugapa sa alak. Hindi ako ligas ng sugapa sa alak. Oh. Nang magsama tayo, bihira ako uminom. Pero naging sugapa ako sa alak dahil sa paglilihim mo sa akin. Paglilihim? Oo! Kaya tagal ko nang kinikimkim ang sama ng loob ko na hindi ko maibulalas. Kaya madalas parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nawalan ako ng gana magtrabaho at kaya madalas akong umiinom. Para makalimutan ko na ipinaako mo sa akin ang anak ng ibang lalaki. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmahang-mahangan pa. Pinapaniwala mo na anak ko si Juan. Talagang anak mo siya. Ikaw ang kanyang ama. Hindi ako ang kanyang ama. Kailanman, hindi ako maaaring maging ama dahil isa akong baog. Baog ka? Oo. Nalaman ko yan nung maliit pa si Juan at na-hospital ako. Noong ko nalaman na kailanman hindi ako magkakaanak. Bert. Sinarili ko na lamang ang sama ng loob ko dahil ayokong magkahiwalay tayo. Pero habang nakikita ko ang anak mo, nagngingit-ngit ako sa paglilihim mo sa akin. Kaya madalas kong mapagbuntunan ng ngit-ngit ang anak mo sa ibang lalaki. Kaya kumukulo ang dugo ko kay Juan! Totoo kung ganun. Anak ako ni inay sa ibang lalaki. Hindi si Itay ang tunay kong ama. Sa ginawa mong paglilihim sa akin, Norma, masisisi mo ba ako naging sugapa ako sa alak? Masisisi mo ba ako na hindi ko magawang mahalin si Juan na anak mo sa ibang lalaki? Bert! Masisisi mo ba ako? Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, kanino akong anak? Sino ang tunay kong ama? Sino? Hindi ka makalimutan. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ayusin niyo ang trabaho niyo, ha? Opo, boss. Opo. Magandang umaga po. Na? Kayo raw po si Sir Saldi Crisostomo, ang may-ari po nitong car wash. Ako nga. Magpipresenta sana po akong car wash boy. Ilang taon ka na ba? 12 anyos po. Napakabata pa. Sir, kaya ko na po magtrabaho ng mga gaya ng ginagawa ng boy nyo. Baka magka-problema pa ako sa iyo eh. Dahil sa sobrang bata ka pa
para magtrabaho. Kahit patulong-tulong na lang po ako sa mga boy nyo rito. Kahit maliit lang po ang sweldo, basta magkatrabaho lang po ako. Bangkain lang po. Madalas nga akong magkaroon ng problema sa mga boy ko eh. Bigla na lamang umaalis sa akin ang walang paalam. Kapag nakakita ng maganda-gandang trabaho. Sir, tanggapin nyo na po ako. Malaking bulas naman po ako eh. Kaya mapagkakamalang pong 18 na ako. Pero, Maawa na po kayo sa akin, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Maawa na po kayo, sir. Maawa na po kayo, Sir Saldi Crisostomo. Juan! Ha? Oh, akala ko ang anak ko. Magkasing katawan nga kami ng anak nyo. Eh, kaya nga napagkamalang kita kaninang nakatalikod ka. Mas gwapo naman ako kay Juan. Baka nakita mo siya. Pagising ko kasi wala na siya sa amin, kaya hinahanap ko. Ang alam ko, nagtatrabaho na siya. Paanong trabaho? Car wash boy. Ito yung pwesto ng car wash niya tinuro sa akin. Dito raw nagtatrabaho si Juan. Nasaan kayang batang yun? Oh, parang pamilyar sa akin ng kotseng pumarada. oh, Norma? Saldi? At, ano ginagawa mo rito? Ano? Ano ang kaugnayan ng ina ni Juan kay Saldi Crisostomo? Mga nagsiganap. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.